Episode 380 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso. Akalain mo nga naman no, kakampi pala ni Moira yung pulis, di ba? Binabayaran pala niya yun. Ngayon, hinihintay nilang bumalik yung pulis kasi nga dinispatcha muna yung sasakyan para siya yung mag-drive nung kotse nga ni Moira na kulay pula at mamamasahin na lamang tong si Moira pabalik ng kanyang hotel at itong si Zoe babalik na rin siya ng Apex dahil nga naka-duty siya. Samantala, ibinigay niya ang susi doon sa pulis at pagkaingatan daw ito. Ngayon, naririnig ni Zoe yung pinag-uusapan ng dalawa. Akalain mo no, tauhan pala to ni Balahadja, 'di ba? Superior pala niya si Balahadja, yung pulis na yan. At ngayon, kaya daw pala siya sinusundan ng pulis na yon dahil gusto raw niya makumpirma kung si Moira ba raw yung nagdadrive. Pinakaba daw siya mismo ni Moira sa nangyari. Kasi nga, overspeeding siya. Napo na siya nung superior ng pulis na yun. Kaya ang nangyari, siya yung nagpresentang humabol para matukoy niya kung amo ba niya talaga yun na si Moira o hindi. Ngayon, nag-aalala nga itong si Zoe. Sabi niya, okay lang ba si Lolo? Di ba okay lang talaga siya? Saan mo ba siya dadalhin? Sabi naman ni Moira, hindi mo naman talaga si totoong lolo. Ba't ka pa mag-aalala sa kanya? Bakit alam niyo pa kung saan ko siya ipadadala? Sabi naman ni Zoe, kahit anong mangyari, siya pa rin ang lolo ko. Ngayon, sabi nga nito ni Giselle, sasamahan kita sa schooling mo. Di ba nagsabi na ako sa'yo kanina? Kasi nga kinumpirma ni RJ kung okay lang ba talaga si Ate Giselle na samahan siya. Ngunit napo na siya ni Giselle na para bang malungkot, malalim ang iniisip mo, no? Sabi ni Obeng. Tinawagan ko si Papa kanina. Ano, sumagot na ba? Nagkasundo na ba kayo? Hindi ate. Nakakailang missed calls na ako. May mga ilang text na rin ako pero hindi pa rin talaga siya nagre-reply. Hindi kaya masama pa rin talaga ang loob niya? Imposible naman na aalis na lang yun na hindi man lang kayo nagkakaayos. Hindi ganun si Papa. Magte-text yun kapag aalis na talaga siya. Ngayon, biglang tumawag itong si Annalyn. O teka, may tumatawag pa kasi Papa na to. Ay, si Annalyn pala. Hello pamangkin, o napatawag ka. Hello po Tita Giselle. Kasama niyo po ba dyan si Lolo? Ay hindi, bakit? Kasi po 2 oras na po kami naghihintay dito. Nag-text po kasi sa akin si Lolo kanina. May usapan po kami na magkikita po kami dito sa may hotel. Bago daw po siya umalis, ako daw po yung ikakatagpo niya. Kaso po kanina pa po kami naghihintay dito. Nag-aalala na po ako ng sobra, Tita Giselle. Baka po nawawala na po si Lolo. Ganun ba? O Ben, nawawala raw si Papa. Ano na nangyari? No? So, naalarma na sila. Samantala, yung mga pasawa, yung mga magugulong bisita nito ni Carlos, nako, nagdatingan na, ito na. Sabi naman ni Michael, Katie, ang aga mo kanina pa ako dito, tinulungan ko si Lynette. Ngayon, ang napuna nung asawa ni Mr. Ramos, yung babae na in-check, masyado kasi itong mapuna. Dapat daw, alisin daw yung mga furniture sa may sala kasi malas daw ito. Inawat siya ng asawa niya, no, di ba? Inatras kasi nakakahiya. Ngayon, hinanap ni Michael, nasa na si Lynette. Sabi ni Carlos, nandyan na ang asawa ko. Biglang lumabas si Lynette, tuwang-tuwa. Ngunit yung dalawang babae, sina Doktora Denise at si Doktora Kitty, napuna nila ang ganda-ganda ni Lynette sa kanyang outfit. Sabi pa nga ni Katie, from kitchen queen to real queen talaga. Ngayon, sabi naman ni Carlos, sige, Doktora Katie, samahan mo na muna sila, mauna na kayo. Lynette, halika dito, mag-usap muna tayo. Ngayon, dumating na nga itong sina Obeng, si Robert, saka si Giselle, at nagyakapan sila. Tay, kanina pa po kasi namin hinahanap si Lolo, halos 2 oras na. May usapan po kami na dito po kami magkikita. Yun nga lang po, sabi po daw ni Lolo, kakatagpuin daw po niya si Ma'am Moira, galing po kay Kuya Oka. Galing po kasi na Apex si Lolo, kinatagpo rin po si Zoe. Ngayon meron daw po siyang importante na sabihin kay Ma'am Moira. Nakita po namin dito si Ma'am Moira kanina, saka po ang nakakapagtaka lang, bakit siya nag-request ng wheelchair? Ngayon po, tinanong po namin sa staff ko na nandito pa ba siya. Sabi po, nakaalis na raw po si Ma'am Moira. Tay, malakas po talaga yung kutot ko na may kinalaman po talaga rito si Ma'am Moira. Sabi naman ni Regan, pwede po ba makisingit? Hindi po kaya nakapag-flight na po si Lolo Pepe?
Imposible, sabi ni Giselle, kasi ano oras na? Around 7:20. Samantalang 7 p.m. ang flight niya papuntang US. Saka nakausap ko rin sekretary niya na magkiklaim mismo ng ticket niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakukuha ni Papa yung ticket niya. Mabuti pa, Oka, maiwan ka dito. Umalis na tayo, sabi man ni Regan. Magre-report po ako sa mga pulis. Sabi naman ni Annalyn, babalik na po ako sa Apex. Pupunta po muna ako doon para tanungin ko po si Zoe. Ngayon, eto na. Pinapunta na nga sa loob ng kwarto itong si Lynette para kumprontahin ni Carlos. Masyado raw revealing. Yung asawa pa nga ni Mr. Ramos, magpuna daw yung baka po ano pang masabi sa kanya. Hindi daw ito kaaya-ayan tignan at hindi raw ito maganda sa harapan ng mga bisita. Hindi rin daw maganda sa paningin niya. Sabi naman ni Lynette, nag-ayos daw siya ng maayos, presentable at komportable siya sa kasuotan na ito. Diba? So wala nang magagawa si Lynette kasi sabi nga ni Carlos, sundin mo ang gusto ko, sundin mo ang pinag-uutos ko. Samantala, bago pa man pumunta na Apex itong si Zoe, nasa labas yung mag-ina. Sabi ni Moira, umarte ka na parang wala nangyari. Great, just act normal. Ito na nga, ma, ito na nga yung ginagawa ko eh. Ayan, talagang nagtataka talaga si Moira bakit ganun nga yung inaasa ni Zoe, pero si Zoe talagang nag-aalala, diba? Ngayon, sabi naman ni Moira, gagawa na lang daw siya ng dahilan, diba? Kung ano yung mga alibay na sasabihin niya, mag-iisip pa raw sila. Samantala, tumawag na nga tong si Robert. Sabi niya, oh hello Robert, himala at napatawag ka. Ano, nagbago na ba ang isip mo? Hindi ka na ba magpapa-anal? Sabi naman ni Roberto, Moira, nasaan ka? Nandito ako sa restaurant. Bakit? Sino kasama mo? Si Nerissa. May usapan kasi kami ng dinner eh. Bakit pa ang dami mong tanong? Kakatagpuin kita. Pupuntahan kita dyan at meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong itatanong sa'yo, mag-uusap tayo. So, naipit na si Moira. Sabi naman ni Obeng, tara na ate, puntahan na natin si Moira. Diba? Kasi nga, kukumprontahin nga nila. Ngunit nagkahiwa-hiwalay na nga sila. Bago sila magkahiwa-hiwalay, ibinili ni Giselle kay Oka na maiwan muna dyan sa hotel para in case na kapag dumating nga si Lolo Pepe, balitaan daw siya agad. At ito na nga, napasubo na nga itong si Moira. Tinawagan niya agad si Nerissa kahit si Nerissa nasa bahay at maliligo pa lang. Nandahil tuloy kay Moira sa pagmamadali niya kay Nerissa, talagang naabala itong si Nerissa. Kinakailangan din niya talagang pumunta sa sa hotel na yun, pati sa restaurant na yun, dahil nga papupunta hindi niya agad doon si Nerissa urgently. Ngayon, eto na nga, naka-duty muli si Zoe sa hospital at kakain na nga siya ng dinner. Meron siyang daladalang baunan. Zoe, ano yun Annalyn? Ba't nandito ka na naman ha? Gusto ko lang itanong sa'yo, nasaan si Lolo? Ulit tayo Annalyn, di ba nga nagkausap na kami kanina? Nandito siya kanina. Kung ganun, nabalitaan ko na meron pala siyang pupuntahan doon mismo sa hotel na tinutuluyan ng mami mo. Meron daw siya importanteng sasabihin sa mami mo. So what? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko na alam kasi nung matapos ko yung magkausap ni Lolo, hindi ko na alam na meron pala siyang pupuntahan. Hindi ko ba alam, Zoe, nawawala ang Lolo natin? Bakit parang hindi ka nagtataka? Bakit parang hindi ka nag-worried? What? Paano nangyari yun? Of course, nag-aalala ako, no? Ngayon, biglang dumating si Dr. Joy. O Zoe, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nang galing? Sabi ni Zoe, no? Ikaw ang kanina ko pa hinahanap. Ha? Ang dami kong miss call sa'yo. Naiwan ko kasi yung phone ko sa bahay. Kanina, meron kang hinahanap sa parking area. Meron kang naiwan doon. Tapos hindi ka na nakabalik. Nakatunog tuloy si Annalyn. Sabi niya, Zoe, kararating mo lang? Hindi. Tapos sumabay naman si Dr. Joy. Oo. Sabi ni Annalyn, Zoe, ba't ka nagsisinungaling? At ito na nga, nakapunta na nga rito sa restaurant itong sina Moira saka si Nerissa. Moira, ano ba kasi yung ginagawa natin dito? Sabi naman ni Moira, ba't hindi pala Nerissa? Syempre traffic, rush hour kaya, tapos pinagmadali mo ka ako. O mong sabihin meron kang binabalak na masama basta sumunod ka na lang sa akin Nerissa. Kasi dito kasi ang tagpuan namin ni Robert at ikaw ang gagawin kong alibay. Kaya kailangan makita tayong dalawa dito. Nako Moira, natutunugan ko talaga. Ano ba kasi yung binabalak mo hanggang sa nagtago na ngayong dalawa dahil nakita nila sa malayo sina Giselle saka si Robert. Samantala, ito namang si Michael, hinahanap si Lynette. At dumating na nga si Lynette, balot na balot. Ngayon, ang tanong yung dalawang babae, sabi ni Denise,
Linit, ba't ka nagpalit ng damit? Sabi naman ni, Katie, oo nga, bakit? Sabi ni Denise, no, maganda nga yung kanina eh. Sabi naman ni, Lynette, kasi, hindi kasi ako komportable, masikip. So, hindi na nagsalita si Carlos, tahimik lang. Diba? So, yun. Talagang nagpaliwanag na nga tong si Lynette. Ngayon, ang sabi naman nung, babae, yung, mapuna, asawa ni Mr. Ramos, masarap daw yung kare-kare. Pero next time daw, wag daw gamitin yung peanut butter na nabibili doon sa grocery, yung nakalagay doon sa container. Much better daw kung yung peanut butter na gagamitin is yung natural. Ngunit sabi naman ni Denise, okay, ito para sa akin masarap talaga yung kare-kare ni Lynette. Oo, masarap yan, sabi ni Michael, no? Alam mo ba, paborito nga yan ni Annalyn eh. Laging pinagluluto sa niya ng nanay niya, di ba Lynette? Oo, sabi ni Lynette. Sabi ni Michael, siya nga pala, nasaan nga pala si Annalyn pare, sabi ni Carlos. Pansamantala muna siya dun sa bahay niya kay Chang Susan. Sa ngayon, babalik siya dito kapag okay na yung kwarto niya. So sabi naman nung babae, si Mrs. Ramos, sino nga pala si Annalyn, sabi ni Lynette, no? Anak ko siya. Kung ganon, hindi siya anak ni Carlos, anak mo siya sa pagkadalaga, oo. Yun. So bigla na lang sumabat itong si Michael, di ba? Pinagtanggol si Lynette, sabi niya, meron din ng mga anak si Carlos sabi ni Carlos, oo, anak ko si Harry. Okay naman sa amin yung dalawa ni Lynette. Pareho ng malaki ang mga anak namin at tanggap kami. Kaya nga pinakasalan ko si Lynette dahil mahal na mahal ko siya. At dito sa gabing ito, siya ang pinakamagandang babae dito. Tinamaan si Mrs. Ramos, do. Hinalikan, very sweet, at pinikilig na itong sina Doktora Denise saka si Doktora Katie. As dagdag pa nga ni Carlos, balak pa nga namin magplano na gumawa ng anak. So sabi ng mga kaibigan niya na doktor, cheers para sa gagawing anak ni na Lynette saka ni Doc Carlos. Yun. So ito na nga, kinompronta nga ni Annalyn. So, bakit ka nagsinungaling, Zoe? Sabi ni Zoe, no? Bakit? Hindi naman porket nakararating ko lang, di ba, ng ospital, hindi agad ako malalaman ni Dr. Joy, di ba? So, ibig sabihin nun, kanina pa talaga ako dito. Hindi lang kami agad nagkita. At saka ito na, sabihin ko, okay, inatid ko nga si Lolo papunta dun sa hotel na tinutuluyan ni Ma'am. At pagkatapos nun, umalis na agad ako. Ngunit nakasalubo ko si Dr. Luke. Nagyaya siya na mag-coffee. Kaya pumunta muna kami sa cafeteria dyan sa may tapat. Okay? Detective Santos, marami kang tanong eh. Tapos na ba? Okay na? Kakain na ako Yun. So, sumunod na rin si Dr. Joy. Samantala, yung mga tropa ni Carlos ayaw pang pumasok sa loob. Nakahanda na nga yung dessert. Nagtatawa na sila at napunato ni Carlos. Bakit ano yun? Kasi, alam ko, yung ngiting tagumpay mo na yan, Carlos, talagang nagwagi ka. Dahil napalis mo yung asungot dito. Tanong lang pare, paano kung bumalik dito si Annalyn? Yung anak-anakan mo, sabi ni Carlos, na simple lang. Gagawa ulit ako ng bagay na talagang ikakasawa niya para umalis siya dito. Paulit-ulit yun hanggang sa manawa na siya at hindi na talaga siya babalik pa dito kahit kailan. Ito ang pakatunghayan natin sa Lunes, mga kapuso. Nalaman na nga ni Nerissa na may kinalaman talaga itong si Moira sa pagkawala ng kanyang father-in-law. At lumapit din itong si Carlos dahil concerned siya kay Zoe. Inalam niya na kung meron ba raw kinalaman si Zoe kasi involved mismo ang pangalan ng biological daughter niya, na meron daw siyang kinalaman sa pagkawala ng lolo niya. Ngunit tinanggihan ito ni Zoe, no? Samantala, yung pulis na nagbabantay mismo kay Don Pepe, pinapakain siya at pinapainom ng tubig. Habang nananalangin si Annalyn na sana iligtas ang lolo niya at wala itong nangyayaring masama, umiiyak si Annalyn habang kinakausap ang Diyos. Samantala, sabi naman ni Don Pepe, babait ka pala, sabi ng pulis, no? Konti lang po. Depende kapag merong pinapagawa sa akin. Ngayon, pagtalikod ng pulis para umalis, bigla ito napahinto dahil sabi nga ni Lolo Pepe, 10 milyon. 10 milyon ng offer ko sa'yo, pakawalan mo lang ako. So, pakatunghayan natin ito, mga kapuso, kung talagang makakaligtas nga ba si Don Pepe o hindi. Yan ang wag na wag natin palalagpasin sa episode 381 ngayong Lunes, November 27 sa Abot Kami na Pangarap. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to. Maraming salamat po at hit niyo po ang like, share, subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga latest episodes and other GMA shows tulad nito. Happy weekend sa mga kapuso and God bless us all.